No, kung hindi pa pala umaksyon itong ating Pangulong Bongbong Marcos, no, hindi po masisecure yung ating energy, mga babayan, o yung ating kuryente. No, dahil po diyan po sa mga contractor, no, kung mapapansin niyo sa report po kanina, no, 6 na contractor lang daw po nung nakaraan ng dating Pangulong Duterte. So kung nagkataon pala, mga babayan, at hindi na abatan niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siyang malampaya, no, at hindi po siya kumuha ng mga panibagong contractors, hindi po na-renew yung mga kontrata, mga babayan, by 2027 to 2030, mga babayan, mamumroblema tayo sa kuryente. So ibig sabihin, no, iniwanan tayo ng isang malaking problema ng dating Pangulong Duterte. Kasi hindi siya nag-renew ng mga contractor doon sa Malampaya. Hindi siya nagpasagawa ng mga bagong oil drill exploration eh. 'Di ba? So kung hindi nangyari 'yon at hindi nag-inspect o hindi tinutukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung Malampaya na 'yan, mga babayan, yung mga reserves natin diyan, no? Hindi siya nag-renew ng mga contractors, no? Hindi siya kumuha ng mga bagong contractors, walang naging bagong oil exploration. Mamumroblema po tayo before 2028. Imagine ninyo, 2027 to 2030, ubos na po yung Malampaya. Ayo, what's up? Welcome back to sa ating Childhood Sumols TV. Alright, so tayo nagbabalik muli, mga babayan, at ngayon pag-uusapan natin, no, ito pong isang balita na kung saan ay tila hindi po napapansin, no, ng mainstream media, mga babayan, no, at hindi po naibabalita, no, kasi nga po nakapokus tayo lahat doon po sa impeachment, no, dito sa kaso ni Senator Bato de la Rosa na kung saan ay i-issuean ng warrant of arrest, mga babayan, dyan po sa mga missing sabongeros, diba? So, ito pong balita na to ay tila hindi po na ibabalita. No, ito po ay isang good news para sa ating lahat, no? Para sa ating bansa, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so ito alamin natin, mga babayan, dahil meron pong announcement ang Department of Energy, mga babayan, na kung saan, no, ito nga pong Malampaya, mga babayan, ay nagkakaroon po ngayon ng mga panibagong oil exploration, mga babayan, o pagdidrill po ng langis, mga babayan, para maging siguro karagdagan, no, na tulong para sa ating mga energy resources, mga babayan. Okay, so wag na natin patagalin to at ating alamin itong balita na to. Alright, let's go. Magandang hapon po. Good afternoon po. Okay, alright. Kahapon po pumunta kami sa Malampaya. Lumipad lang kasi hindi pa pwedeng bumaba tayo doon. Pero we visited the platform ng Malampaya. Ang Malampaya po is 23 years old na. And ito po nag-supply nung umpisa at 40% of the Luzon requirement. Now it's down to 20. Kasi kumukunti na rin yung reserve. Pero ang pagbisita ng presidente was purposely also to visit yung nagdi-drill na ship na dumating. It's drilling now, three wells, Camago, Malampaya East, and then ang Bagong Pag-asa. Dalawa po, maganda yung prospects. Yung Bagong Pag-asa po is parang prospective pa lang. Titignan pa natin kung meron, pero we are very excited kasi mukhang may maganda yung mga chances ng ating mga wells ngayon. I wanted to show sana yung isang slide. Pwede natin pakita yon. If you meron o hinahanap mo pa. Okay. But I'll show it to you later, ano.
So, ito pong, balik lang ako dun sa exploration natin. So, nagdi-drill sila today, no? Dumating sila a few weeks ago lang. Etong Viking na nagdi-drill. Magdi-drill yan, mga 1 kilometro ng lalim. And then, it will drill around 2 kilometers more. So, mga 3 kilometers yan. Ganun impressive ang tinatrabaho nito. 3 wells pa yan, hindi lang nag-iisa. So, anong expectations natin? Within the year, we will know kung meron nga or wala, kung ano yung pressure dyan sa wells natin, especially the two, Camago and Malampaya East. Ang isa, we're hoping, and I think we are quite optimistic about it, etong bagong pag-asa na additional na source natin. What is the importance ng mga wells na to or yung ginagawa ng Malampaya? Kasi this provides energy also to the country, and it's indigenous. Kahit maggera man kung saan-saan na part ng mundo, safe tayo, maproprotektasyon na natin kasi atin yon. And the prices will maintain, we can maintain, and the supply we can maintain. Mapipredict natin, hindi yung dependent tayo na nag-i-import palagi tayo. Kasi, like yung gasolina natin ngayon, ini-import natin from Middle Eastern countries, nagkagulo doon, bakit pababa na naman siya? But if we have our own source, which is basically actually electricity, no? This will make sure that our prices are steady. And then ang second is once we know na meron nga, siguro mga kailangan nila mga 6 o 1 taon para i-connect na yan sa Malampaya natin. And then by next year, late next year, we will have electricity from the new wells already. Do you have the slide already? Or wala pa? Or i-explain ko lang. So ang isa ko lang na i-emphasize, ang Malampaya was awarded in 2001. If we have the slide, just show it. 2001 yan. Nag-operate siya, 1989. 89 na award. Nag-operate siya 2001. More than 10 years ang development yan. 10 years siya na para i-construct lahat, i-study and everything. And then, hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin yan, supplying so much of our electricity. Pag nakikita nyo sana yan yung kung ilan ang mga contracts na ginawa ng mga previous administration, si President Marcos, 30 contracts, ang sunod niyan pakonti ng pakonti. Ayan, nakita nyo ba? 30 contracts during, 158 contracts during Marcos Sr. Then, during Aquino, kumukonti siya, 34 contracts, Ramos, 38 contracts, during Estrada time, 18, Arroyo, 22, Aquino, 16, Duterte, 6. Talagang bumabagsak siya. We should have done the Malampaya extension and exploration 10 years ago, at the very least. If it takes 10 years to develop Malampaya original, siguro naman dapat naisip na natin yan, magkonti na. And that is why why not just because I'm here standing in front of you, as a secretary, pero I think this is commendable in a sense na nagawa ngayon ang extension, and it will extend Malampaya for another 10 years. Kung hindi ito ginawa ngayon, mauubusan tayo ng gas. So, with this administration, we have 3 contracts already given out, and we have 8 more pending. 2 dyan, the first hydrogen contracts, first in the world, 2 contracts for BARM, first time also. So 8 yung total niyan. And that's what the government needs to do At na-recognize ng presidente natin na if we want energy security, if we want security in where we get our power, then we need more drilling. So hopefully Malampaya will be successful. And I think with the trend ngayon na padami na yung mga kontrata na we are awarding, then I think the president is not just concerned of your energy needs today,
or until 2028, I think is concerned of the long-term needs of our country na eto 10 years pa to, alam niya 10 years pa to yung epekto nito, pero he wants this to secure the future of our or the next generation. So that's why he went there, and I think he deserves such talagang tama yung ginawa na in-extend ka agad ang Malampaya contract because now we are secure for the next 10 years up to 2037. Okay? Question? Questions? Mr. Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Sec. Good morning. Kay Energy Secretary Garin po. Sec, apart from Malampaya, ano pa po yung mga energy sources na tinitignan? Because during an interview with Secretary Manalo early this year, sabi niya po open pa rin ang Pilipinas for a joint oil and gas exploration with other countries, including China. So ang position po ba ng DOE ay tuloy-tuloy pa rin itong mga joint oil and gas talks po with other countries and even with China? It's not about who is exploring, where we are exploring na. Mahirap ka mag-explore, mag-invest ka ng $100 billion o $1 billion kung medyo disputed ang area, no? So, on the safe side, let's say, we have many possible investors. Ito yung mga bagong contracts. For example, we have a company from Australia, from Israel, from the US, ano pong mga countries natin? UAE, so different companies, different countries, no? For example, sabihin ko lang na ang investment nito, total nito, yung bago, mga $43 billion dollars ba ito? US dollars. Ang potential ng mga bagong so malaking investment to sa mga foreigners, but they're very interested in the Philippines. I think nakita nila yung magandang investment opportunity, not just opportunity, pero yung climate natin na it's time for them to come in. So nakita nila na we have the right policies and leadership para mag-invest ng $43 billion. So, kaya marami po, hindi lang po Chinese ang interested, kundi marami pong ibang countries. Wag na Just China. a follow-up, ma'am. So, is it right to say na hindi po natin ipa-prioritize yung mga areas na disputed at the moment? Because sabi mo parang sayang din ng time and effort kung disputed pa yung area. Because Justice Carpio said na yung Reed Bank, hindi natin na-explore dahil po sa kulang yung political will. Ano pong stand ng DOED? We have offered those areas, but there are no takers. So I don't think the investors would risk it also. Meron nga tayong existing din na contract na nandun na on that line, but it hasn't been explored yet because there are still uncertainties na. Next, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary, magandang tanghali po. Secretary, kahapon nga nag-flyby si Pangulo doon sa Malampaya area, no? And sabi niya rin doon sa social account niya, social media account, na papaubos na nga yung reserve. Ang tanong, Secretary, bakit ngayon lang sinimulan yung drilling operation? Magandang tanong at tamang tanong po yan. We should have started the drilling by 10 years ago, I would say. Kasi paubos siya by 2027 eh. Maubos na siya by 2027. So, or 2030, mga 27 or between 2027 to 2030. Depende kasi kung sinong expert ang kausap mo. Ano. Pero, ngayon, buti na lang, ni-extend ng presidente ang kontrata ng Malampaya at inobliga sila na mag-drill ng new wells. What is impressive with this new contract, with this extension, magagawa po ng Malampaya natin. They've started, they were extended 2023. Nag-drill sila today, and they will discover this year, they will find out if there is gas there, and they will, if there is gas,
pwede na silang magbato ng gas sa power system natin. So 23 hanggang 2026, 3 years lang under the leadership of the President because minadali kasi kailangan yan kasi may Coast Guard ka na nagpro-protect yan. There is BOC that has to kailangan mag-import sila ng equipments, immigration sa mga tao. So, well-coordinated kasi ang gobyerno natin ngayon. So, kaya mas mabilis at this is the first time that it's an all-Filipino consortium. So, kaya I think for the love of the Philippines din, kaya mas mabilis sila. And Secretary, kanina nabanggit nyo na maganda yung prospects natin doon sa drilling operation. Anong indication yung nakita natin para sabihin natin maganda yung prospects natin? Based on the studies done, ang geology ng area, di ko lang ma-technical yan kasi hindi ko rin siya ma-technical. Pero according to the survey, the studies na ginawa ng ating operator ng Malampaya, there is a good possibility. Tsaka parang meron silang observations na because they are drilling already. Meron silang observations that they are every day they are more positive about the prospects. So I'm not sure if I have the liberty to disclose all that Pero yun lang na maganda yung prospect because the studies have shown it and then yung findings nila while drilling it mukhang maganda yung prospect niya. Salamat po, Sec. On the 2 wells on the the 2 wells, Camago and yung isa kasi prospective but I think we will find out this year also. Salamat po, Sec. Next, Clay Pardilla, PTV. Good morning po, Secretary Garin. How prepared is the government kung wala pong makita or kaunti lang yung supply sa mga dinitrill? What will happen to our power supply? Thank you. We will continue and I think yung kung isipin na wala. But our plan is to have a good energy mix. It's not just purely gas. There is also we want more gas, then we can also import that doesn't make us energy secure pero at least that will ensure that we have kasi meron na tayong mga dalawang regas in this term of the president. There are 2 new, the only regasification facilities have been completed. So kaya natin mag-import na ngayon. Now if there is still the other option is to push more renewables because there is so much interest in the Philippines on renewable energy and as you know already 85% of the foreign direct investments is on renewable energy. So marami pong gusto mag-invest dito sa Pilipinas. But on the other side we still have coal, gas, renewable and all the other technologies. Pero meron pa rin tayong options. But we will know. No, we need to recalibrate our targets if we find out this year that medyo konti siya. Alright, sa mga babayan, no? Grabe. Kung hindi pa pala umaksyon itong ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po masisecure yung ating energy, mga babayan, o yung ating kuryente. No, dahil po diyan po sa mga contractor, no, kung mapapansin niyo sa report po kanina, no, 6 na contractor lang daw po nung nakaraan ng dating Pangulong Duterte. So kung nagkataon pala mga babayan at hindi na abatan niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siyang Malampaya, no, at hindi po siya kumuha ng mga panibagong contractors, hindi po na-renew yung mga kontrata, mga babayan, by 2027 to 2030, mga babayan, mamumroblema tayo sa kuryente. So, ibig sabihin, no, iniwanan tayo ng isang malaking problema ng dating Pangulong Duterte. Kasi hindi siya nag-renew ng mga contractor doon sa Malampaya. Hindi siya nagpasagawa ng mga bagong oil drill exploration . 'Di ba? So kung hindi nangyari 'yon at hindi nag-inspect o hindi tinutukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung Malampaya na 'yan, mga babayan, yung mga reserves natin diyan, no? Hindi siya nag-renew
ng mga contractors, no? Hindi siya kumuha ng mga bagong contractors, walang naging bagong oil exploration, mamumroblema po tayo before 2028. Imagine ninyo, 2027 to 2030, ubos na po yung Malampaya. Niwanan pa tayo ng problema. Okay, so anong masasabi niyo dyan mga babae, no? I-comment po sa ibaba niyo mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Bobs TV. Peace. I'm out.